So ayan, good morning mga ka-PJ. Biyahe tayo ngayon kahit holiday. Holiday pa lang ngayon, no? May 1, no? Araw ng Huwebes 2025, no? At subukan nating tiyagain tong May 1 na to kahit holiday. Sana maraming pasahero. Sana makarami tayo. Biyahe tayo mga ka-PJ. Wala naman talaga tayong choice, kailangan bumiyahe. May obligasyon no? Dalawang bisis ako kinansilan. Ang oras natin ay alas 4:13 na. May nagbook na una. Pinuntahan ko na sana. Malapit na biglang kinansel sa loko. Di maya may nagbook ulit. Kinansel na naman. May loko to, pinapagtripan yata ako hayaan mo lang sila. Hindi sila kawalan. Marami naman dyan. So habang wala pang pumapasok at nandito ako ngayon sa Pure Gold Valenzuela. Standby muna ako dito, no? Habang wala pumapasok, vlog tayo ng kaunti. Meron tayong sasagutin. Meron nag-comment ito, isang operator si sir, no? At meron siyang driver. At medyo si sir, nabahala. Kasi nga yung kanyang driver ay mas madalas yung pangungontrata, no? At siguro si sir ay nababahala siya, no? Dahil siyempre, kahit sino namang operator, kahit ako, ilagay ko yung sarili ko kay sir, mababahala ako dahil kontrata yun no? Mamaya matsambahan, di ba? Alam naman natin, pag nangongontrata pwede kang matsambahan, di ba? Yung mamaya mapara ka pa dyan ng LTO at natanong ngayon yung pasahero mo, na uso ngayon yung sinisita, di ba? Natanong. Tapos na kulurom yun, lalabas yan na kulurom dahil walang booking, yun, ma-impound ba yung sasakyan mo, di ba? Yan siguro ang pinangangambahan ni sir, baka matsambahan nga tapos ang maliligayang araw. Hindi naman pa pwede yun na hindi mangingialam ang operator, kasi yun yung sinasabi ni sir, no? Hindi raw mangingialam kasi importante daw, nagbabayad siya sa araw-araw. Kahit ako operator, siyempre papalag ako kasi paano nga kung may mangyari, di ba? Halimbawa na lang, kinontrata papuntang outside NCR, papuntang Bicol, di ba? Mga ganon, malayong lugar. Paano kung may nangyari sa doon na aksidente? Ang layo-layo, di ba? Tapos magkano lang yung bayad sa boundary? Yun, titingnan din natin yung side ng operator, hindi lang yung sa atin, di ba? Kahit tayo ay mga driver lang nakiki-boundary, ilalagay din natin yung sarili natin sa operator, di ba? Kung ano yung mararamdaman niya, di ba? Tulad ng sinasabi ko, paano nga kung may nangyari na bangga doon, ang layo-layo, tapos kailangan i-reker pauwi dito sa Maynila, di ba? Yung mga ganun. Laki ng problema nun, ang laki ng gagastusin, di ba? Hindi po pwede yung sabihin mo na nagbabayad naman ako sa araw-araw. Paano yun? Sasagutin mo, babayaran mo ba? Di ba yung mga ganun? Hindi po pwede. Para sa akin, hindi maganda yun, di ba? Karapatan ng operator yun. Kaya nga pinapaboundary sa'yo para as Grab, di ba? Hindi naman para rent di ba? Hindi naman niya pinapaboundary sa'yo, parang hindi naman niya pinaparenta sa'yo, di ba? Kung bahala ka na, wala naman siguro sa usapan niyo yun na bahala ka na kahit saan mo dalhin yan, basta magbabayad. Hindi ganoon Pinapaboundary ko sa'yo yan para ibiyahe mo sa Grab, di ba? Iba na yun, di ba? Tsaka siyempre kung mga ganyan arkila-arkila, mahirap yan Diyan nga maraming natatsambahan, di ba? Hindi lang yung napapara ka ng mga HPG, lalabas yan ng kuloro. Diyan maraming na karnap, no? Kasi minsan hindi mo kakilala yung pasahero, pinatulan mo, di ba? Meron din akong kakilala niyan ganyan ang ginagawa, no? Pero yon, parang natutuwa pa yung operator siguro dahil hindi siya sinisita sa ginagawa niya, kasi siguro iniisip ng operator, kung kakilala ko na yun hindi lasbag yung kanyang sasakyan, kasi yung driver na yun talagang masyadong magulang. Magulang talaga yun. Kukuha siya ng pasahero sa joyride, papuntahan yung pasahero, pagdating doon kakausapin yung pasahero, ma'am, pwede ba i-cancel na lang natin yung booking kasi pandagdag na lang din daw sa gasolina. Grabe, kagulang talaga yun. Yung mga pasahero naman, pumapayag din. Pag ako pasahero yun, hindi ako papayag. Buti sana kung makakamura ako, sige, cancelin natin. Pero babawasan natin yung pamasahe. Hindi ako hindi ako papayag. Kasi siyempre wala na sa booking yun.
May balak pala ng masama yung driver, di ba? Tapos wala na sa booking. Kung saan ka aabol? Sabihin ng joyride, wala naman dito sa history, oh. Ano, di ba? Negative yung mga ganun. Malupit yung tao na yun. Talagang pinapakancel yung booking para lang mapunta sa kanya. Hindi na makakakuha ng komisyon yung joyride. Tsaka si Grab. Kaya si Grab naman dyan, mahigpit sa ganyan eh. Matsatsambahan ka kay Grab pagka ginawa mo yun. Pinapakancel mo yung booking. Makikita ni Grab yun kasi may ano eh, merong ano dyan eh, parang GPS. Nakikita ni Grab yan na pinuntahan mo yung pasahero, tapos kinancel yung booking, no? Tapos makikita ni Grab na pumunta ka pa rin doon sa destinasyon ng pasahero, di ba? Nakikita nila yan. Kaya maraming na ban dyan. Yung ginagawang kalukuhan, di ba? Yan ang mahirap. Kaya ano sir, pali ikaw pa rin naman ang masusunod kasi siyempre ikaw yung operator, hindi na po pwede yung katwiran niya na yun. Huwag na mangialam kasi nagbabayad naman. Para sa akin, ako ano yun, doon lang tayo sa tama. Katwiran ko dyan, pinapaboundary ko sa iyo yan para magbayad ka sa Grab. Hindi para sa mga ano, sarili mong lakad, di ba? Mahirap yun. Ginagamit pala sa illegal. Hindi natin masabi yan, di ba? Ginagamit sa illegal. Pinagtatransport ng mga ganito, di ba? Pinagtatransport ng mga epiktos. Wag naman sana, di ba? Para sa akin din, ayaw ko rin yun. Kasi magkano lang yung boundary sa araw-araw eh, kung may ano, di ba? Kung may ginagawa palang hindi tama. Meron ka na mga option. Nasa sayo pa rin naman kung sa tingin mo okay sa'yo yung ginagawa niya. Doon pa lang sa pangungontrata, against ako dyan. Oo, sa totoo lang dito, ang dami kong mga pasahero na tinatanggihan talaga sa mga ganon. Yung kinakausap ako, hindi ko basta-basta inano yan, pinapatulan yan. Hindi ako nasisilaw sa pera. Unang-una, lalo mga service na hindi ako sanay sa ganyan eh. Dahil siyempre mag-aantay ka, hintayin mo sila, di ba? Yung mga ganun, kanya-kanya kasi tayong ano eh. Ako kasi talagang ganun. Hindi ako sanay sa ganun, yung gagawin akong service. Ganun. Gusto ko biyahe lang maghapon. Tapos pag kumita, okay, uwi na. Di ba? Pahinga na. Ayaw ko yung maintindihan na natutulog ka, may tatawag sa'yo. Puntahan mo ako dito. Ganun. Hindi ako ganun, hindi ako sanay sa ganun. Kahit doon sa taxi pa ako, hindi talaga ako umano ganun. Kasi gusto ko, oras ko ang masunod. Ayoko na may mga tatawag-tawag. Hintayin mo sila, magpupuyat ka, di ba? Mga ganon. Eh ba, gustong-gusto nila yon. Siyempre, ayaw nila mapagod. Gusto nila nakahiga lang, antay ng pasahero. Hindi ako sanay sa ganon. Yun nga, hindi lang naman yung kita yung titingnan mo, nakaka-boundary, di ba? Yung isipin mo yung paano nga kung may mangyari, di ba? Paano nga kung natsambahan ka, na tsimpuhan ka dyan ng ano, HPG, LTO, nangongontrata ka, di ba? Nakatimbre na pala yung sasakyan, di ba? Lalo dyan sa airport, di ba? Alam natin maraming nangungulurom dyan, marami na rin dyan natsambahan, di ba? Nakatimbre. Paano nga kung may mangyaring ganun, nakahuli na impound, di ba? Yan yung titingnan natin. Siyempre, di ba, paulit-ulit ko naman sinasabi na pag nakiki-boundary tayo, siyempre ingatan natin yung sasakyan. Kasama yun, di ba? Huwag natin dalhin sa ano, mauuwi sa hindi maganda, di ba? Pinagkatiwala sa atin ng operator yung sasakyan, dapat ingatan natin, no? Mali yung ano, no, madiskarte kang tao, pero dapat nasa tama, di ba? Pinapaboundary sa atin para bumiyahe kay Grab. Tama lang siguro na sa Grab lang din natin ibibiyahe. Huwag natin gamitin sa iba. Hindi porket nakaka-boundary na. Ang tinitingnan natin yung ano ba, yung magiging epekto. Yun lang ang may ko-comment ko dyan. So yun nga, naputol tayo kasi ano eh, may pumasok na booking galing doon sa Valenzuela papuntang Cubao. Tapos ito may booking na naman tayo, panibago, 485. Yung kanina ganito din, kulang-kulang 500 papunta dito sa Cubao. Kasi dulo ng ano na eh, Valenzuela eh, boundary ng Valenzuela saka may Kawayan na yun eh.
Kaya malaki-laki yung pamasahe. Kulang-kulang 500. Ito 485 naman papunta ng airport. Terminal 3 485 6-seater. So yun na nga sir, kung ano, kung sa tingin mo siyempre ikaw pa rin naman ang masusunod. Hindi pa pwede si driver ang masusunod. Ikaw may-ari. Kung alam mong malalagay sa alanganin yung sasakyan mo, di ba? So, hindi pwede tolerate yung gano'n. Hindi natin pinipigilan yung pagiging madiskarte ng isang tao. Basta nasa tama. Di ba? Ganun lang yun. Alam ko may magre-react sa akin dito na mga driver na ganyan, na madiskarte. Pero ako hindi ako sangayon sa ganyan. Kung sarili mong sasakyan yan, sa'yo yan, walang problema, diskarte mo yun. Pero kung nakikiboundary ka, abay, isipin mo rin kung pag may nangyari dyan, sinong kawawa. Diba? Ganon lang yun. Kumbaga ilalagay natin yung sarili natin sa operator, hindi lang yung sarili lang natin ang isipin natin. Alright? Ana, tama yung naging opinion ko. Opinion ko lang naman yun. So yan, touchdown tayo dito sa Terminal 3, yung ating pangalawang pasahero, no? At grabe ang pila dito. Kahit kailan hindi bumaba ng 100 na unit ang nandito eh. Pag tinitingnan mo, nakalagay 11 minutes lang, pero yung nakalagay sa pila, umabot ng 100. Paano nakakaabot ng 100 yan? Pero may balita na dyan na ako mismo nananawagan sa Grab, management ng Grab. Marami dyan, butan lang daw yung mga nag-assist ng mga taga-Grab sa parking. Inaabutan kahit wala pa naman booking. Diba dapat hindi ka makakapasok pag wala kang booking? So maraming nakakapasok dyan na wala pa silang booking, no? Kaya nagtatambay lang, ginagawa lang nilang tambayan yung Terminal 3 na yan. Ayaw magsisibay, gusto lang, yung malakihan lang nakita kaagad. Ayaw magtiyaga. Wala naman tayong problema doon sa mga yun kasi diskarte nila yun. Pero minsan nakakainis din eh. Hirap na hirap kami dyan na makakuha ng pasahero. Yung mga tulad dito, nakapaghatid ka ng Terminal 3, ang hirap makakuha ng pasahero kasi nandiyan nagtatambakan, nag-aantay lang ng grasya. Ang ginagawa lang daw dyan, inaabutan yung yung nagpa-parking, nagpapa-assist dyan sa taga-Grab. Naabutan daw ng 20-20. Yan ang balita natin dyan kasi may tropa tayo na kakilala. Sana aksyonan ng yan, Grab management. Paki-huli nyo yung mga yan, magpanggap kayo na Grab. Tapos abutan nyo ng yung mga nag-a-assist dyan na kahit wala pang booking nakakapasok. Kinakareer na yung mga dyan, kami tuloy na hindi makakakuha ng booking. Maging patas lang sana tayo. Pare-parehas tayo naghahanap buhay. Inaangkin na nila yung Terminal 3. Naman yan mga sir, Grab management, paki-actionan yan. Mga gusto lang pa taas-taas lang ng paan dyan, puno lagi yung parking eh. Lagi nagta-traffic dyan eh. Nag-aantay lang ng tsamba. So yan, shoutout tayo kay Abay Junior Jose Yamson, watching from Saudi Arabia. So siya din daw ay nangangarap na mag-grab na lang. Basta gawin nyo lang yung ginagawa ko. Simple lang naman. Kailangan mo lang mapagod. Kailangan nyo lang mapagod. Para kayong seaman. Halos 1 linggo bago umuwi ng bahay. Siguradong kikita. Pero pag masyado kayong mabilis nyo mamimiss yung asawa nyo, may kita pa rin naman, pero tama lang, malit lang. Hindi, totoo yan. Basta kung malay mo, dito ka suswertehin, di ba? Sir Junior Jose. Alright. Grabe kanina, ang tumal, no? Buti na lang, nakabawi ako ngayon. Medyo dire-diretso na. Okay na yung biyahe. Kanina, grabe, tagal kong mapasukan. Pero huwag di mawala ng pag-asa, di ba? Sinasabi ko eh. Huwag mawala ng pag-asa. Lahat tayo may pag-asa hanggat nabubuhay. Alright? So nandito ako sa Terminal 1. At buti na lang ang bait ng aking pasahero.
234 lang yung babayaran. Nagbigay naman ng 500. Ang laking bagay na naman. Di ba? Tsaga-tsaga lang. Lumalapit talaga ang swerte sa atin. Basta ano tayo, biyahe lang, biyahe. Serbisyo publiko tayo. Alright. So ang init na naman. So mamaya-maya update ko kayo kung magkano tayo ngayong araw. Alright, holiday ngayon, holiday May 1, 2025. Ang oras natin ay alas 12 na ng tanghali, ano. Alright, so mamaya ulit mga ka-PJ. Let's go! So ayan, that's down tayo dito sa Bitter Living. Ayan. Yun, nakaswerte na naman tayo mga ka-PJ. Mukhang itong araw na to, May 1, mukhang swerte sa atin ngayon to. Meron naman tayong na-receive na tip. Ayun o, naka-grab pay siya. Binigyan ako 200 tip. Tapos may pumasok na ulit dito din sa ano, Don Bosco, papuntang Makati. Tama-tama, tanghalian na. Kain na naman tayo ulit doon sa kila Ate Leslie. Doon na tayo ulit magtanghalian. Sarap! Sarap bumiyahe. Nawawala yung ano, init. Pag natapat ka talaga sa mga ano, mababait na pasahero eh. Talagang ganun. Thank you Lord, thank you Lord sa mga grasya nga imong gihatag sa ko o sa tanan ng mga kauban ako, mga grab driver. Na mga mababait. Tatapat talaga sa mga mababait din na pasahero. Galing Terminal 1 yun eh. Malamang galing sa ano yan, abroad. Ay, salamat. Okay, ano, wag to mag-cancel tong susunod na booking papuntang Makati. Sakto na yan. Ang oras natin ay alas 2:44 na. Medyo gutom na. Kaya sana magpa-skyway to. Pero kahit naman hindi magpapa-skyway kasi walang traffic ngayon. Holiday, holiday. Walang traffic, sarap. Sana magdire-diretso to ng makarami. Alright. So yan, mamaya ulit mga ka-PJ. Update ko kayo mamaya kung magkano. Hindi mo na ako ano ngayon kung magkano na yung earnings ko. Mamaya na, para ano, secret lang muna para bibo. Alright, so tara, let's go. Pick upin na natin to. Let's go! So ayan mga ka-PJ, ang oras natin ay alas 8:50, no? Na ng gabi. At ang earnings natin ngayon ay 5,087, no? At ayun na nga, maraming salamat sa inyong pagsama sa aking biyahe ngayong araw ng May 1, Huwebes. At ito yung unang araw ng buwan. Grabe, kanina buti na lang nakahabol pa ako. Medyo mabagal yung booking ng umaga. Buti nung magtanghali, medyo mo umuki. Pagdating naman ng alas 4, tumigil ulit yung booking. 2 oras yata. 2 oras yata ako naghintay, walang pumapasok na booking. Oh my God. At buti na lang nakabawi pa. Okay? So ako ay ano na, dahan-dahan na patungo sa aking pwesto, no? At hindi na nga ako magtatagal. Maraming salamat muli mga ka-PJ. Bukas ulit tayo magkakarinigan, no? So ka-PJ nyo, temporary signing off. Adios. Ingat sa lahat ng mga nagbibiyahe pa at bibiyahe pa lang.